Hello, good evening. Andito na naman po tayo. Sunday night ngayon, kaya naghahabol po ako ng ipapabaon sa mga kids. Iisip na naman kung paano. So meron po tayo, i-share ko sa inyo today kung paano po tayo gagawa ng banana choco muffins. This is very easy. Sundan nyo lang po yung procedure. Papakita ko po sa inyo, and at the end of the video, nandun din po yung complete list ng mga kailangan natin. Okay? So, tara na! First, meron po tayo ditong peeled bananas. About mga 5 to 6 pieces lang po ito ng bananas. At piliin nyo po yung lakatan bananas kasi mas matamis po siya compared po sa other bananas. Kasi mas consistent po yung tamis niya. So, makukuha po natin yung right texture and yung tamis niya, tamang-tama lang. Yung ganitong itsura na po ng lakatan, ang piliin nyo po. Yan. Pag bibili kayo ng saging, tapos naging ganito na, huwag nyo pong itatapon. Pwede pa po nating gawing baon ng mga kids yan. Okay, so binalatan ko lang po ito, about 5 to 6 pieces. Tapos kailangan din po natin ng 2 cups of all-purpose flour, sifted. And kailangan po natin ng egg, 1 egg. Kailangan po natin ng 3/4 sugar. Pwede po kayong gumamit ng white sugar. Pero kung ako lang, mas prefer ko kasi yung light brown sugar. 3/4 cups. Meron po tayo ditong melted butter, about half a cup. Meron po tayong 1 teaspoon of baking soda and 2 teaspoon of baking powder and a cup of fresh milk. And mamaya pakita ko sa inyo, dadagdag natin ng a teaspoon of vinegar para po maging buttermilk. And kakailangan din po natin ng syempre banana choco muffin. So kailangan po natin ng chocolate. Ang ginagamit ko po dito yung at least hindi ho masyadong matamis. And meron din po tayong cupcake liner, about 3 ounce. Tapos nilagyan ko na rin po ng mga cupcake liner. Kung meron kayong pang baking spray para for non-stick, pwede nyo pong gamitin. Choice nyo na po yan. Right there. So kung wala naman, pwede nyo naman pong at least ano yung ilalim ng pan nyo ng shortening. Wala pong problema yun. So, okay. So, start na po tayo. First, i-mash lang po natin itong bananas. Actually, pwede nyo naman po itong slice or mas prefer ko kasing i-mash. Yan. Kung meron po kayong potato masher or kaya fork, pwede naman po. Okay. Alright. So, ayos ko lang siya. So, i-mash lang po natin. Yan. Alright, just into the bowl. So, madali na naman pong gawin ito. Lalo na pagka wala na akong time after my work sa umaga. So, hinahabol ko lang na gawin ko sa gabi para may mapabaon ako sa mga kids ko. Yan. As simple as that. I-mash nyo lang. Pwede po itong fork. Kasi yung ginagamit naman nating bananas is overripe. So, hindi naman siya ganun kahirap. Actually, i-mashed. Pwede mo rin slice. Kung wala kang masher, pwede namang fork. Walang problema po yun. Yan. Ganyan lang po siya. Ako kasi hindi ko masyadong pinakakadurog. Kasi mas masarap kasing kainin yung muffins pag medyo may nakakagat-kagat din po tayong pieces of bananas. Mas masarap po kasi yun. Pero kung gusto nyo namang durog na durog, wala namang pong problema. It's your own preference naman po. Ayan. So, okay na po ito. Set aside lang po natin. Next po natin gagawin, kuha lang po tayo ng, ito mas gusto ko kasi ito, mas maluwag, a mixing bowl. Then, we will start it with
I'll start it with my wet ingredients. So I have here my melted butter. Okay. So pwede nyo pong i-melt sa pan yung inyo pong butter, o pwede nyo naman pong isaglit lang kung may microwave po kayo. Yan. Tapos next is I combine it with my egg. Yan. So ganyan po. Just mixed until makikita nyo the butter and the egg is already combined, incorporated. So konting bit lang po. Yeah. Yes, with a mixer, with your manual beater. Yan. Okay. Next, pag nakikita nyo ng well combined na po sila, then you can add on your brown sugar. Okay. Into the bowl. Okay. Yan. Kung nakita nyo po yung video ko for banana cake, almost the same procedure. Pero kasi sugar ang, oil ang ginamit natin doon. Canola oil. But this time, for my banana choco muffins, I prefer po yung itong butter. Mas malasa lang po siya. Mas gusto ng mga kids ko kasi ito yung favorite nilang baon sa school. So, next na gagawin natin, ipapakita ko po sa inyo, here's our 1 cup fresh milk. Then, we just add, gaya na sabi ko kanina, we have to add a tablespoon of vinegar, white vinegar. Okay, nagdagan nyo lang po para maging buttermilk. Yan. Okay. So, ito, pwede nyo po itong haluin lang with your spatula or with spoon. Yan. Okay. Until makikita nyo na magiging buttermilk na siya. Okay, ganyan lang po. Just mixed, then that's okay. Alright, continue po tayo dito. Just wait for our buttermilk to react. So, okay na siya maya. So, bakit po natin dinagdagan ng sugar, ng vinegar kanina? That is to tenderize yung mga muffins natin. Katulad ng pag gumagawa rin po tayo ng cakes. Nilalagyan po natin yan para po mas tender po yung ating outcome. So, idadagdag ko lang po dito yung buttermilk. Yan. Ganyan lang po. Tapos, mixed. Yan. And then, here, nilalagay ko na po dito yung ating mashed, it is, bananas. Yan, lahat po. Okay. So, yan. Ganyan lang po siya. Okay. Ninadagdag ko na po siya. Okay. So, yan. To my wet ingredients. Okay. So, pag yun naman konting mix lang, yan. Pwede na yan. Okay. Tapos, set aside na po natin. Ganun lang po kadali. And then, we have here now our dry ingredients. This is our 2 cups all-purpose flour. Sifted na po siya. So, we can add on our baking powder and our baking soda. So, mix lang po natin dyan. Okay. So, I'll be needing another so, make sure po na sift po natin yung mga ingredients kasi makaiwas po tayo sa mga lumps. Okay? Yan po yung magiging problema natin sa ating mixture. And next is we have to add on our, this time, pwede po natin i-add yung choco chips dito. Yan, ganyan lang po. I'll just get a mixer.
So, at this point, pwede nyo na pong idagdag yung choco chips nyo para po maging even lang po yung ano niya. Mas maganda ma-coat siya ng harina. Hindi siya pupunta sa isang place. So, pagka nag-ano na tayo mamaya, makikita nyo mas-spread out yung ating, kahit papano yung ating mga choco chips. Yan. So, once mixed, so ready na po itong i-add sa ating wet ingredients. Okay? So, I'll just add it on here dito sa ating wet ingredients at this time. Yan. Buhos nyo lang po dyan. Yan. Ganun lang po siya kasimple. Then, I'll be using the spatula to mix it. Okay? So, ganyan lang po. I hope na I make sure na nakikita nyo po yung ating ginagawang mixture. Okay? Yan. So, yan na po yung ating batter. So, sa pagmimix naman po, hindi naman kailangan nagmamadali po tayo. Hindi rin po kailangan masyado namang mabagal. So, yung tamang-tama lang po. Enough speed na ma-mix po natin lahat. And, take note, pag wala na pong traces of flour, kailangan pong tumigil na po tayo sa paghahalo kasi magiging matigas naman po masyado yung ating muffins. Okay? So, almost done na po ito. Yan. Konting halo lang po. Yan. Kaya gusto ko itong malaking haluan kasi hindi ako nahihirapan. Pag sa maliit kasi parang ang hirap namang maghalo. Ayan. So, nakikita ko na ready na ito. So, gagamit lang po tayo ng ice cream scooper. Tapos habang ginagawa po natin ito, pwede ko na pong i-on yung ating oven. So, this will go to 350 degrees Fahrenheit for 20 to 25 minutes. So, bantayan lang po natin. Alright. Okay. So, ipakita ko lang po kung paano natin i-scoop. Diretso po sa ating cupcake pans. So, we'll just be needing our ice cream scooper. So, actually, makakagawa po tayo at least 3, 6, 12, 15, 18, at least 20, how is this, 9, 3, 6, 9, 3, 6, at least 18. Pwede naman kayo gumawa at least 18 to 20. Mas choice ko lang po kasi itong medyo pinupuno ko yung cupcake liner natin kasi mas gusto ko yung may kunting umbok. Yan, pakita ko lang po sa inyo. Kaya meron akong maliit na teaspoon dito. Pantulong ko yan para mai-push ko yung aking yan sa butter. Yan. Ganyan lang po siya kadali. Yan. Okay, as simple as that. So, scoop. Then, diretso sa cake liner. Yan, ganyan lang po. Tatapusin ko lang po ito. Then, papakita ko po sa inyo. Okay. Pagtapos na, bago ko isalang sa ating oven. Okay. Ayan. After nalagay ko na po ito, at actually, nagdagdag pa po ako ng another 3 cupcake liners. Surprise! So, naging 21 pieces po yung nagawa natin from the recipe. So, I think mas okay. But, of course, I make sure na 3/4 cups yung nagagawa po natin para sulit naman po yung mga kids. So, lalagyan ko lang po ng additional choco chips sa ibabaw. Yan. Konti lang naman. Kasi, iniiwasan ko yung masyadong sweet. Yan. Konti lang. Yan. Ito yung natira ng konti kanina dun sa 1 cup. Hindi ko naman siya nilagay lahat. Para at least meron akong pang toppings. Yan. At least 3 to 4 pieces. 3 to 4, 5 pieces. Yan. Tinatoppings ko lang para mamaya sa finished product natin
mas exciting siyang kainin. So, may nakikita tayong chocolate sa ibabaw. Yan. Konti lang naman. Yan. Yan. Yan ang mga pinagbibigyan ko rin minsan yung mga kids. Pag gusto nila, lagyan pa daw ng konting chocolate sa taas. So, okay. Para naman, nga naman sa baon nila, mas magugustuhan nila. So, habang ginagawa ko po ito, preheat na po yung oven natin po for 350. Naparami yata. Sige, bale. Yan. Konti lang. Yun. Yan. Just enough to see chocolates on top. Yan. Huwag nang masyado. Yan. Yun. So, I think this is okay. Ready na po yung ating oven. Preheat ko na po siya. So, this will go to 20 to 25 minutes. Pero, pakibantayan nyo rin po. Kasi minsan, pag konti lang yung salang natin sa oven, mas less ang baking time. Pero, pag maramihan po, magdadagdag po tayo ng konting baking time. So, ubusin ko na to. So, yan, konti lang naman. Yun. Para mamaya, perfect po yung magiging outcome. Yan. Okay, so this will go to the oven. And then, balikan ko po kayo. And tingnan natin kung anong nangyari sa ginawa natin. Okay? Yan na po siya guys. Oh. Nakikita nyo kung paano po siya umalsa. Yan. Parang chocolate hills after 15 minutes of baking. So, I'll be, nakaantabay na po ako. After 5 minutes, pwede na po nating tanggalin ito sa oven. Okay? So, after 22 minutes na sinalang po natin sa oven, ito na po yung ating, ang ating banana choco muffins. Right. Titingnan nyo po kung gaano po siya kaumbok. Yan. Perfect. Right? So, bukas, excited na naman ang mga kids pumasok sa school kasi meron na naman po silang baon or it is homemade. Right? So, mas nakaka gaan lang po ng loob at so satisfying pag nakikita mo yung mga kids from school na tatanungin mo kung kumusta sila and then they would say na masaya daw dahil meron silang mga baon na minsan sinishare din nila sa classmates nila. So, nakakataba lang po ng puso. Yung kahit sa ganun man lang, hindi ko man sila mabantayan sa school dahil meron din naman akong trabaho, at least na-appreciate nila yung nagagawa mo na baon sa mga kids. So, yun po yung talagang importante. Okay, so, well, tikman na po natin. Okay, so ito na po yung ating artist muffins. Yan. Makita nyo naman po kung paano siya nakaumbok. So, bubuksan na po natin. Ayan. Actually, ito, pag habang mainit pa, medyo madikit pa po siya dun sa cupcake liner. Sa ilang beses ko na po kasing ginagawa ito. So, kung makikita nyo, medyo didikit pa siya. Pero, dahan-dahan lang. After mapahinga siya, maya-maya okay na yan. So, gusto ko lang ipakita kung gaano po siya. Ayan. Okay, so dahan-dahan lang po yung pag-peel pag bagong luto. Tapos, slice po natin. Yan. Tingnan nyo naman po. Yan. In-slice ko na po yan. Kung makikita nyo, moist pa rin po yung loob. Yan. Perfect. So, maya-maya lang, pwede na natin itong tikman. Medyo mainit-init pa. Pero sige, tikman na natin. Okay. So, yan. Ayan po siya. Ayan. Yan. Ganyan po siya ka-moist. Nakita nyo naman po yung chocolate niya sa loob. Tikman na po natin kahit mainit. Ito lagi ang request ng mga anak ko. So,
once a week, hindi nawawala ng ganito. Unang-una may bananas, which is one of the favorite ng mga kids. May chocolates. Pero at least, ito, di lang masarap, pasok pa sa bulsa. I mean, pasok sa budget natin mga nanay. 'Di ba? So, gumawa na po kayo. And I'm sure, magugustuhan po ng mga anak nyo to. At the same time, kasi naman po doon sa nabibili natin sa labas. 'Di ba? Okay? So, I hope you like this video. Yeah, please like and subscribe. And until my next video, bye! Tikman po natin yung nagawa nating banana choco muffins kagabi. So, gaya ng sabi ko po, madali na po siyang buksan pagka kinabukasan. Ayan. Ayan. Yan yung pinabaon ko kanina sa mga anak ko. So, ito yung, ayan, ito yung dahan-dahan lang sa pag-peel po ng ating cupcake. Yan. Open po lahat yan. Yan. At titikman na po natin kung gaano po siya ka-moist sa loob. Ayan po. Pakita ko lang po sa inyo yan. Ganyan po siya ka-moist sa loob. And, ang sarap po nito. I'm sure magugustuhan po ng mga anak ninyo. Masarap po siya. Pasok pa po sa ating bulsa. I mean, pasok sa budget nating mga nanay. Gawa na po kayo. I'm sure magugustuhan po ng mga anak ninyo. Bye!